Hello? Humihikbi na sagot niya sa tawag ni Sheena. Nasabi mo na sa kanya? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Oo. At muli siya napahugulhol nang maalala ang ginawa ni Dominic sa kanya. 5 taon, Sheena. 5 taon na pala niyang ginagawa iyon. 5 taon? Grabe naman, Adriana. 5 taon ka niyang niloloko. Hanga naman ako sa galing magtago ng asawa mo na yan. Mas matindi pa pala siya kay Greg. Galit na wika naman ni Sheena. Anong sinabi mo? Sabi ko, umalis na siya. Dahil hindi ko na kayang makita pa siya. Ni hindi ko masikmurang tapunan siya ng tingin, Sheena. Dahil kapag nakikita ko siya, parang nakikita ko kung paano yung ginagawa niya sa mga babae niya. Nandidiri ako sa kanya. Naiintindihan kita, Adriana. Pero huwag mong gawin yan. Tutol naman ito. Bakit naman? Nagtatakang tanong naman niya rito. Ano? Hahayaan mo na lang siya? Magpakasarap sa buhay pagkatapos ng panlulokong ginawa niya sa'yo? Hahayaan mo siya magstay dyan sa bahay ninyo at gawin mong impyerno ang buhay niya? Dapat nga riyan ipakulong mo. Suhestyon naman ito sa kanya. Wala pa akong matibay na ebidensya, Sheena, para ipakulong si Dominic. Saka kahit naman niloko na niya ako, hindi ko pa rin yun kayang gawin sa kanya. Alam ko, pero hindi rin maganda na hayaan mo na lang siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Asawa ka pa rin niya, Adriana. Kung paaalisin mo yan, madali lang para sa kanya na humanap ng iba. Nagawa ka na nga niyang lokohin ng napakahabang panahon. Napaisip naman siya sa sinabi ng pinsan. Kahit paano ay bahagyang gumaan ang kanyang loob nang makausap ang pinsan at masabi rito ang lahat ng bigat ng kanyang dinadala. Anong dapat kong gawin, Sheena? Bantayan mo siya. Pero dapat nakadistansya ka pa rin sa kanya. Iparamdam mo sa kanya yung sakit na ginawa niya sa'yo. Kapag hinayaan mo yan na magiging masaya lang sa buhay niya, maniwala ka sa akin, Adriana. Pinunasan naman niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa tingin ko ay tama ka. Hindi ko hahayaan na maging ganoon na lamang siya. Hindi ko dapat hayaan na maging masaya siya habang ako naman ay parang nababaliw sa sakit na nararamdaman ko. Pagsang-ayon niya sa sinabi ng pinsan, hanggang sa maalala na niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng mga litrato. Kanina pala, nag-check ako ng CCTV namin para makita kung sino ang nag-iwan noong envelope. Kwento naman niya rito. Sino nakita mo? Babae siya. Sa palagay ko isa siya sa naging babae ni Dominic. Kaya gusto ko siyang makilala o makita man lang. Nakita mo naman ba ang mukha niya? Tanong naman ito. Nakita ko. Nakasombrero siya. Pero kita ang mukha niya. Nakasave na rin ito sa cellphone ko. Kung isa man siya sa mga babae ni Dominic, gusto ko pa rin siya makausap. Matatahimik lang yung loob ko kapag nakausap ko na yung babaeng yon. So sa lagay na yan, Adriana, gusto mo pang magpasalamat sa babaeng nagbigay niyan sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong naman sa kanya ni Sheena. Hindi naman sa ganoon. Pero kung hindi rin dahil sa kanya, hindi ko rin malalaman na matagal na pala akong niloloko ni Dominic. Gusto kong malaman kung anong motibo ang mayroon siya. Dahil kung ang gusto lang niya ay guluhin ang buhay namin mag-asawa at gusto niya makuha si Dominic, hindi ko yun hahayaang mangyari. Kailangan kong malaman iyon para maging malinaw sa akin ang mga magiging sunod kong hakbang. Hindi ko naman sinasara ang sarili ko na sampa ng kaso si Dominic. Kaya niisip ko na rin, baka marami pang hawak na ebidensya yung babaeng ito. Paliwanag naman ni Adriana. Pero alam mo ngayong alam na ni Dominic na may alam ka na. Sigurado ako mag-iingat na yon. Kung sakali man na magbabalak na siyang magloko ulit, paalala nito sa kanya. Alam ko naman yon, kaya nga kailangan kong isipin mabuti ang mga susunod kong gagawin.
Sasabihin ko ba kay Latiyang iyang nalaman mo? Hindi pa. Ayokong madami sila, Mama. Sa problema namin mag-asawa. Sa kamatandaan na sila para ma-stress sa mga ganitong bagay. At ayokong kaawaan ako, Sheena. Dahil alam kong kaya-kaya kong itong lagpasan. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Trina sa kaibigan. Ibinigay mo yung mga pictures na kinuha natin sa pagsunod-sunod dyan sa amo mo? Sigaw naman ito sa kanya mula sa kabilang linya. Oo. Mabilis naman na sagot ni Atara. Bakit mo naman yung ginawa? Di alam na niya na may ginagawang kalokohan yung asawa niya. Di iiwas na yun sa'yo ngayon. Alam mo kaya nga ako pumasok sa buhay nila para guluhin sila, hindi ba? Sa kawala ng thrill kong hindi ko yung gagawin. Sa karamdam na ramdam ko ng hulog na sa akin ang asawa ni Atty. Adriana. Kaya hindi na rin ako mahihirapan kung ipagpapatuloy ko pa ang pang-aakit ko sa kanya. Kahit pa nga umiiwas siya. Mahina siya pagdating sa mga tukso. Kaya alam kong hindi ako mahihirapan. Lalo't natikman na niya ako. Ano ba kasi talagang plano mo, Atara? Baka naman balak mong sumunod sa kulungan kasama ng tatay mo. Nag-aalalang wika naman ni Trina. Hindi naman yung mangyayari. Gusto ko lang magulo ang buhay nila na akala nila ay perpektong-perpekto na. Saka isa pa, matagal na siyang niloloko ng asawa niya. Bago pa man ako pumasok sa eksena, kung ipakukulong niya ako, dapat unahin niya yung asawa niya at yung mga naunang babaeng ikinama ng asawa niya. Buong kumpiyansa naman na wika ni Atara sa kaibigan. Ewan ko sa'yo, Atara. Masyado mong pinagugulo ang buhay mo. Walang magawang tugo naman ni Trina sa kaibigan. Pero balita ko rin, umalis ka na rito sa Payatas ah. Oo, inihanap na ako ni Sir Dominic na malilipatan. Malapit lang dito sa opisina nila at sa bahay nila. Tugo naman ni Atara. Ah, talaga? Iba na nga talaga ang tama na yung amo mo sa'yo. Maganda ba riyan? Pwede ba akong pumunta? Oo naman, pwedeng-pwede. Maganda rito saka ginastusan pa talaga ni Sir Dominic ang mga gamit dito. Kaya nga sabi ko sa'yo, iba na ang tama sa akin nun. Hindi ako magtataka kung isang araw, magpa siya iyong iwanan ang asawa niya para sa akin. Buong kayabangang wika naman ni Atara. Ay talaga ba? Iba na talaga ang fighting spirit mo, Inday. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka lugi riyan sa ginagawa mong yan. Diyos ko, maawa ka nga sa sarili mo, Atara. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako maghuhukay ng sarili kong libingan, no? Pumunta ka rito at isasend ko na lang sa iyo ang address. Sige. Pupunta ako dyan. Alam mo naman, raketera itong best friend mo, diba? Paalam naman ito sa kanya. Sige, mag-iingat ka. Paalam na rin niya, saka pinatay ang tawag na iyon. Magdamag na halos hindi nakatulog si Adriana nang dahil sa mahihina at walang tigil na pagkatok ni Dominic sa kanilang pintuan. Alam niyang kailangan din niyang magpahinga para sa batang nasa sinapupunan niya. Alam niyang hindi nila masusolusyonan ang problemang iyon kung hindi siya makikipag-usap na maayos sa asawa. Ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito kayang kausapin. Pagbukas niya ng pintuan ng kanilang silid, ay doon nakahiga si Dominic. Kaya maagang nasira ang kanyang araw. Pwede ba, Dominic? Tumayo ka nga riyan. Huwag mo akong dramahan na ganyan. Dahil hindi bagay sa'yo. Galit na wika naman ni Adriana. Bumangon naman ito agad na lumuhod sa kanyang harapan. Adriana, please naman. Alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Alam ko mahirap ibigay yung hinihingi ko. Pero pakiusap, isa pang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ka. Sana, Dominic, inisip mo yan bago mo ako nagawang lokohin ng ganoon. Sana inisip mo kung anong kahihinatnan niyang ginawa mo. Tiwalang-tiwala ka masyado na hindi ko malalaman ang lahat ng ginawa mo. Ganoon ba ako katanga sa paningin mo, Dominic? Naiiyak namang wika niya sa asawang nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Alam ko hindi sapat yung sorry, Adriana. Pero pangako,
Hindi ko nagagawin ang lahat ng ginawa ko. Hindi ko na uulitin at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Mapatawad mo lang ako. Tatanggapin ko lahat. Basta huwag mo lang akong paalisin. Huwag mo lang akong iwan. Please, Adriana. Patuloy na pakiusap ni Dominic. Hindi ko alam, Dominic, kung magagawa ko pa nga bang maniwala sa'yo. Hindi ko alam kung magagawa ko pang magtiwala ulit sa'yo. Minahal kita ng buong buo. Oo. Alam ko, ang laki ng oras na naging pagkukulang ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo yun nagawa sa akin. Sa lahat naman ng gusto mo, sinuportahan kita. Kahit yung ipon ko, ibinigay ko sa iyo para lang matupad mo yung mga pangarap mong construction firm. Wala akong itinira sa sarili ko, Dominic. Tanging yung trabaho ko lang na lagi mong sinasabi na kaagaw mo. Pero kung hindi ako nagtatrabaho ng ganoon, wala kang Escalante Construction Firm. Sana iyon man lang tiningnan mo. Ayokong manumbat. Pero sa ginawa mo, Dominic, ang sakit-sakit. Hindi ako halos makatulog dahil pagpikit ko. Ang nakikita ko ay ikaw, habang may kahalikan kang iba sa kama. Alam mo ba kung gaano kalaking bangungot ang ginawa mo sa akin? Umiiyak na wika niya. Adriana, alam ko. Patawarin mo ako. Isumbat mo sa akin lahat. Tumayo ito at kinuha ang kanyang kamay at sinuntok-suntok sa dibdib nito. Saktan mo ako, para kahit papaano mawala ang bigat na nararamdaman mo. Wika nito habang patuloy na sinusuntok ang kanyang kamao sa dibdib nito. Mabilis naman niyang binawi iyon. Sa tingin mo ba, Dominic, sapat na yan para mawala yung sakit na nararamdaman ko? Kahit magpagulong-gulong ka pababa ng hagdanang ito, hindi sapat yun para mabawasan man lang yung sakit na ginawa mo. Walang tamang salita para malaman mo kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin. Wika niya rito habang sinusuntok-suntok ang kanyang sariling dibdib. Halos hindi ako makahinga sa sakit ng ginawa mo. Halos patuloy na pumapasok sa isip ko kung ilang ulit mo akong ginagago. Ilang ulit kang nakipagtalik sa ibang babae. Hinding-hindi kita mapapatawa, Dominic. Please, Adriana. Maniwala ka naman sa akin. Hindi sa isang salita mo lang, Dominic. Mapapaniwala mo ako? Simulan mo sa mga gawa. Baka sakaling maniwala pa ako sa'yo. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at muling pumasok sa kanilang silid. Tinawagan naman niya si Sheena dahil gusto niya magpasama rito sa ospital. Ilang araw nang hindi maganda ang kanyang pakiramdam at nag-aalala na rin siya sa bata dahil hindi siya makabalik sa unang araw ng check-up na sana ay kasama ang asawa niya. Sa nalaman ay mas lalong hindi niya nais na sabihin kay Dominic ang kanyang kalagayan. Dahil para sa kanya ay wala na itong karapatan pang malaman ang lahat. Hindi niya ito nakikitang nagbabago o hindi niya mapatunayan nagbago nga ito, ay wala siyang balak na sabihin dito iyon. Matapos niya makausap ang pinsan ay nagbihis na rin siya. Wala siyang planong magtagal maghapon sa bahay na iyon. Paglabas niya ng kanilang silid ay naroon pa rin si Dominic. Nakatayo at naghihintay sa kanya. Adriana, hayaan mo naman akong patunayan yung sarili ko sa'yo. Alam ko naman na hindi sapat ang lahat ng sinasabi ko. Pero pagbigyan mo lang ako. Pagbigyan mo lang akong mapatunayan ang lahat ng iyon. Umiiyak na pakiusap nito sa kanya. Hintayin mo ang desisyon ko ngayong araw na ito, Dominic. At sana kung ano man ang magiging desisyon ko, tanggapin mo yon. Walang emosyong wika niya rito. Pagkatapos ay muli niya itong tinalikuran. Alam niyang bagsak ang balikat lang nitong nakasunod sa kanya. At wala itong tanging magawa kundi ang makinig sa lahat ng sinasabi niya.
Habang hinihintay ang pinsan ay dumiretso siya sa kusina upang kumuha ng kaunting makakain. Kahit wala na siyang gana ay hindi niya maaaring hayaan na ang batang umaasa sa kanya. Hindi na siya nakakatulog na maayos at hindi maganda kung hindi rin siya kakain na maayos para dito. Kumukuha siya ng tinapay nang bigla siya makaramdam ng kaunting hilo. At kasunod noon ay ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Dali-dali siyang tumakbo sa lababo at doon sumuka. Adriana, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong naman ni Dominic at mabilis din siya nitong nilapitan. Hinimas nito ang kanyang likuran at dahil sa hindi mapigil na morning sickness niya ay hindi niya maiwaksi ang haplos nito. Nang maging kalmado ang kanyang pakiramdam ay naghilamos siya. Saka nagmumog at mabilis na lumayo kay Dominic. Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang magpa-check up? Nag-aalala ulit na tanong nito. Bagak naman natawa si Adriana. Kaya nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Huwag ka nga magpanggap, Dominic, na nag-aalala ka sa akin. Dahil hindi yun matanggap ng sistema ko. Sarkastikong wika naman ni Adriana. Adriana, asawa pa rin naman kita. At may karapatan pa rin ako mag-alala sa'yo. Maraming salamat sa paggamit mo ng salitang asawa, Dominic. Sana na-realize mong may asawa ka habang nagpapakasarap ka sa kandungan ng iba. Tandaan mo ito. Hindi isang beses mo lang akong niloko. Kasi kung isang beses lang, baka kahit papaano matanggap ko pa yung sorry mo. Pero imagine ha, Dominic, 5 years? 5 years mo akong tinatarantado na ganoon. At may sikmura ka pa rin sabihin sa akin na may karapatan ka pa rin mag-alala. Saan ka ba talaga kumukuha ng kapal na mukha mo? Hindi mapigil na sumbat na naman ni Adriana. Sa buong buhay ko, Dominic, hindi ko maisip na magagawa mo sa akin ang lahat ng iyon. Nagsimula na naman pumatak ang mga luhang ipinipilit niyang iwaksi rito. Hindi ko matanggap kasi ang sakit. Sobrang sakit. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Alam mo yun dahil mula high school, ikaw ang laging nakabuntot sa akin. At ang kapal na mukha kong ipagmalaki ka sa lahat. Yun naman pala, niloloko mo lang ako. Adriana, alam ko, naiintindihan ko kung bakit ganyan katindi ang galit mo sa akin. Nakayukong wika naman ni Dominic. Hindi sapat yung pag-iintindi, Dominic. Para mabawasan man lang lahat ng kasalanan mo. Nasa ganoong panunumbat siya nang may marinig siya mga busina. Kaya walang sabi-sabing tinalikuran niya ito at mabilis na lumabas ng kanilang bahay. Sumakay kaagad si Adriana sa sasakyan ni Sheena na nakahinto sa tapat ng kanilang bahay. Pagliko nila sa ikalawang kanto mula sa kanilang bahay, ay hindi niya inaasahang mahagip ng tingin ang babaeng naghihintay na masasakyan sa gilid ng kalsada. Sheena, ihinto mo. Mabilis na sigaw niya sa pinsan. Agad naman itong nagpreno, kaya halos masubsob silang dalawa dahil sa paghintong ginawa nito. Bakit ba? Tanong nito habang hinahalungkat niya sa kanyang bag ang cellphone niya. Agad niya iyong dinala sa gallery noon at matamang tiningnan ang larawan at ang babaeng nag-aabang ng sasakyan. Magkamukha hindi ba? Kinakabahang tanong ni Adriana at inilapit dito ang litrato. Tiningnan din nito ang larawang nasa kanyang cellphone, saka ang babae at unti-unting nalalaki ang mga mata nito. Oo nga, Adriana. Siya nga yan. Mabilis na pagsang-ayon naman nito sa kanya. Pababa na siya ng sasakyan na makita niya ang pagsakay nito ng isang jeep. Sheena, sundan mo. Mabilis na utos niya sa kanyang pinsan. Tumalima naman ito at marahan nilang sinundan ang sinasakyan ng babaeng nagdala sa kanya ng mga litrato ni Dominic. Sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib, ay hindi siya maari magkamali sa kanyang naiisip. Gustong magwala ni Dominic ng mga oras na iyon pero alam niyang wala siyang karapatan.
Hindi niya akalaing malalaman ni Adriana ang lahat. Dahil tama ito, ni minsan hindi iyon pumasok sa kanyang isipan. Sa sobrang bigat din ng kanyang nararamdaman, ay alam niyang wala siyang ibang malalapitan kundi ang mga kaibigan. Tinawagan niya si Brayden bago tinungo ang coffee shop ni Seo. Kahit pa nga wala siyang ligo at bihis, kasalukuyang ito nagbubukas nang dumating siya. "Oh, bakit ang aga mo yata ngayon? Saka bakit ganyan ang itsura mo? Parang nalugi ka naman." Magkakasunod na tanong nito sa kanya. Sa halip na sagutin agad ang mga tanong nito, ay dumiretso siya papasok ng coffee shop nito at naupo sa paborito nilang pwesto. Pag-upo niya ay ang saktong pagdating naman ni Brayden. Pag-upo rin ng dalawa sa kanyang harapan, ay wala sa sariling naihilamos niya ang kamay sa kanyang mukha. "Wait, let me guess. Saan naman ni Seo nang napatingin siya rito? May problema ba kayong mag-asawa? O ang tamang sabihin ay baka nahuli ka na ni Adriana?" Dagdag naman ni Brayden. Hindi siya nakasagot kaya biglang naihampas niya ang kamay sa lamesa. "Iyan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Dominic? Hindi ka titigil hanggat hindi bumabalik sa iyo ang lahat ng ginawa mo. So ano? Gusto ka nang hiwalayan ni Adriana?" "I think yes. Kasi kahit ako, malaman ko na niloloko lang ako. Bakit pa nga ba ako mag-stay sa pagsasamang wala nang tiwala sa isa't isa?" Dagdag naman ni Seo. "Mga pre, nandito ako para humingi ng payo sa inyo at hindi makinig sa mga sermon nyo. Alam mo, Dominic, wala na kaming maipapayo sa iyo dahil nasabi na namin sa iyo ang lahat noon pa. Ano bang gusto mong marinig na kakampihan ka namin sa ginawa mo? O gusto mong marinig sa amin kung anong pwede mong gawin para mapatawad ka ni Adriana?" Naiinis na wika naman ni Seo sa kanya. "Ilang beses ka na naming pinagsabihan. Swerte ka na sa asawa mo, pero nagawa mo pa rin siyang lokohin. Hindi ko nga alam kung anong klaseng utak mayroon ka. Alam ko naman yung pagkakamali ko. Alam kong maling-mali ako." Tugon naman ni Dominic na halos maubusan na rin ng pag-asa sa sitwasyong kinapasukan niya. Hindi sapat yung alam mo lang na mali ka. Umpisa pa lang naman, alam mo nang maling-mali ka. Pero ipinagpatuloy mo pa rin, Dominic. Sermon naman sa kanya ni Brayden. "Kung tatanungin mo kami kung anong maaari mong gawin, wala kaming maisasagot sa iyo. Dahil ikaw ang asawa ni Adriana at higit kanino man sa atin dito, ikaw ang nakakaalam kung papaano napapahinuhod ang galit niya. Pero kung ako sa'yo, tanggapin mo lahat ng gagawin niya. Kasalanan mo yan at wala kang karapatang magreklamo. Alam mo kung ako kay Adriana, magsasampa na lang ako ng kaso laban sa'yo." Naiiling na wika naman ni Seo bago tumayo at tinalikuran sila. "Tanggapin mo na lang, Dominic. Sa ganyang kasalanan mo, tandaan mo, wala kang magiging kakampi." Mahinahong saad naman ni Brayden sa kanya. Sabay tinapik nito ang kanyang balikat sa katumayo ito at iniwanan din siya roon na nag-iisa. Sa inis at galit sa sariling kanyang nararamdaman, ay nasuntok na lamang niya ang bilog na lamesa sa kanyang harapan. Alam niyang kasalanan niya at hindi niya akalaing magiging ganoon kabigat ang problemang pinasukan niya. Sa pagkakataong iyon, alam na niya na kahit anong gawin at sabihin niya kay Adriana, ay hindi ito makikinig sa kanya. At hindi rin niya malalaman kung ano ang pwede niyang gawin para lang kahit papaano ay mabawasan ang galit nito sa kanya.